Isipin ito, 1914. Kinontrol ng Britanya ang halos isang kapat ng buong kalupaan ng planeta. Ang London ay hindi lamang isang sentro ng pananalapi, ito ang kabisera ng pananalapi kung saan dumadaloy ang pera ng mundo. Ang British Pound? Iyon ang perang pinagkakatiwalaan ng lahat, ginagamit ng lahat, kailangan ng lahat. Ang kanilang hukbong dagat ay labis na nangingibabaw, kaya't walang ibang bansa ang maaaring mangarap na hamunin ito. Walang imperyo sa kasaysayan ng tao ang nakapag-ipon ng ganito kalaking kayamanan, ganito kalaking kapangyarihan, ganito kalaking impluensya. At pagkatapos gumawa sila ng isang desisyon. Isa lang, isang desisyon na tila talagang kailangan noong panahong iyon, marahil ay marangal pa. Ngunit ang nag-iisang pagpiling iyon ay magdudulot sa kanila ng literal na lahat ng kanilang itinayo sa loob ng maraming siglo. Mabilis na pag-usad sa loob lamang ng 30 taon. Matutuklasan ng Britanya ang sarili nitong ganap na bangkarota. Ang kanilang malawak na imperyo, ang isa kung saan sinasabing hindi lumulubog ang araw, ay guguho ng pira-piraso. Ang kanilang dating makapangyarihang pera ay halos mawawalan ng halaga sa entablado ng mundo. At nakatayo ng eksakto kung saan dating nakatayo ang Britanya, na nagmamando, gumagawa ng mga patakaran, ay magiging isang bansang hindi man lang umiral bilang isang bansa 200 taon bago iyon. Ito ang kwento ng pinakadakilang paglilipat ng kapangyarihan sa modernong kasaysayan. At maniwala ka sa akin, magugulat ka sa mga detalye dahil hindi lamang ito tungkol sa Britanya at Amerika. Ito ay tungkol sa kung paano talaga bumagsak ang mga imperyo at kung ano ang nangyayari ngayon sa ating mundo ngayon. Kaya balikan natin. Para tunay na maunawaan kung paano nawala ang lahat sa Britanya, kailangan mo munang maunawaan kung gaano talaga sila kalakas noon. Pinag-uusapan natin ang isang antas ng pangingibabaw na halos mahirap isipin ngayon. Ang Britanya noong 1914 ay hindi lamang isa pang malakas na bansa sa mga pantay-pantay. Hindi, ito ang ganap na sentro, ang punto ng aksis kung saan literal na umiikot ang buong pandaigdigang ekonomiya. Isipin ito, ang Imperyong Britanya ay kumalat sa 13 milyong milya kwadrado. Ang India kasama ang daan-daang milyong tao, ang malawak na mapagkukunan ng Canada, ang potensyal ng Australia, malalaking tipak ng Africa, mga estratehikong lungsod ng daungan sa buong Asya. Isa sa bawat 4 na tao sa planetang daigdig ay nabuhay sa ilalim ng bandila ng Britanya. Ngunit narito ang hindi nakikita ng karamihan. Ang tunay na kapangyarihan, ang tunay na pinagmumula ng pangingibabaw ng Britanya ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mga pulang teritoryo sa mapa. Kahanga-hanga iyon? Oo. Ngunit ang itinayo ng Britanya sa ilalim ng lahat ng iyon ang talagang mahalaga. Kita mo, may ginawa ang Britanya na nagbigay sa kanila ng isang hindi malalampasan na kalamangan. Nag-industriya sila bago ang iba. Habang ang ibang mga bansa ay pangunahing mga lipunang nagsasaka pa rin, nakapagtayo na ang Britanya ng mga pabrika, nakapagtayo ng mga network ng rails, nakapag-develop ng teknolohiya ng mga barkong desingaw. Hindi lamang sila gumagawa ng mga produkto. Nilikha at kinontrol nila ang buong sistema na naglilipat ng mga produktong iyon sa buong mundo. At pinoprotektahan ng lahat ng ito ang Royal Navy. Mahigit 300 barkong pandigma. Mayroon silang tinatawag na two-power standard na karaniwang isang patakaran na nagsasaad na ang hukbong dagat ng Britanya ay dapat palaging mas malaki kaysa sa pinagsamang susunod na 2 pinakamalaking hukbong dagat. Walang sinuman at ang ibig kong sabihin ay walang sinuman ang maaring magbanta sa mga linya ng pagpapadala ng Britanya, mga ruta ng kalakalan ng Britanya, kontrol ng Britanya sa mga karagatan. At dahil nga walang sinuman ang maaring magbanta sa kanila, lahat ay nauwi sa paggamit ng kanilang sistema. Gusto mo bang magpadala ng mga kalakal sa buong mundo? Gumamit ka ng mga rutang protektado ng Britanya. Kailangan mo ba ng siguro sa dagat? Mga kumpanyang British, gusto mo bang punduhan ang isang malaking proyekto? Mga bangko sa Britanya, at nariyan din ang aspetong pinansyal kung saan nagiging talagang interesante ang mga bagay-bagay. Ang British Pound ay sinusuportahan ng totoong ginto. Ito ay matatag, ganap na mapagkakatiwalaan. Kung gusto mong makisali sa anumang uri ng internasyonal na transaksyon sa negosyo, ginagawa mo ito sa pounds. Kung kailangan mong humiram ng pera para sa isang malaking pamumuhunan, pupunta ka sa London. Ang Britanya ay hindi lamang gumaganap ng iisang papel. Kasabay nito ay ang bangko ng mundo, ang pabrika ng mundo, at ang puwersa ng pulisya ng mundo na pinagsama-sama sa isa. Walang bansa bago o mula noon ang may hawak ng ganitong kombinasyon ng kapangyarihan.
Ngunit sa kabila ng karagatang Atlantiko, mayroong mas batang bansang ito na maingat na nagmamasid sa lahat ng ito, kumukuha ng mga tala, natututo, naghihintay. Ang Estados Unidos noong 1914 ay hindi isang superpower. Hindi man lang malapit, sa totoo lang. Oo, ito ay malaki sa heograpiya. Oo nga, meron itong masaganang likas na yaman. Ngunit ito rin ay malalim na isolationist sa patakarang panlabas nito, mahina sa militar ayon sa mga pamantayan ng Europa, at umaasa pa rin sa ekonomiya sa mga pamilihan ng Europa at kapital ng Europa. Ang mga Amerikano noong panahong iyon ay umaasa pa rin sa silangan sa Europa para sa kultura, para sa sopistikadong pananalapi, para sa pagpapatunay ng kanilang mga nagawa. Ngunit ang buong dinamikong iyon ay malapit ng magbago ng lubusan. Bakit? Dahil ang Britanya ay malapit ng gumawa ng isang pagpili na sistematikong sisira sa mismong pundasyon kung saan nakasalalay ang kanilang kapangyarihan. Ngayon, ang desisyong aking tinutukoy ay hindi naman malinaw na mali noong panahong iyon. Sa katunayan, karamihan sa mga pinunong Briton, matatalinong lalaking gumugol ng kanilang karera sa gobyerno, ay tunay na naniniwala na ginagawa nila ang tama, ang kinakailangang bagay. Ngunit hindi ba't palaging ganoon ang nangyayari? Bawat imperyo sa buong kasaysayan ay bumagsak dahil sa isang pagpili na tila talagang kinakailangan sa sandaling iyon. Hunyo 28, 1914, Sarajevo. Isang pagpatay lamang, binaril at pinatay si Archduke Franz Ferdinand ng Austria-Hungary. Sa loob ng ilang linggo, ang Europa ay nalugmok sa digmaan at ginawa ng Britanya ang nakamamatay na pagpili na sumali. Mayroon silang mga obligasyon sa kasunduan na dapat igalang. Mayroon silang mga estratehikong interes na dapat protektahan. Ang Alemanya ay umuusbong bilang isang seryosong karibal, isang tunay na banta sa posisyon ng Britanya. Ang pakikipagdigma ay may katuturan. Tila ito ang tamang hakbang, ngunit ang unang digmaang pandaigdig ay naging ganap na hindi katulad ng anumang nakaraang digmaan sa kasaysayan ng tao. Hindi ito digmaan ng mga Ginoo na may malinaw na mga patakaran at limitadong saklaw. Nilamon ng digmaang ito ang lahat ng nasa landas nito. Milyon-milyong kalalakihan. Ang buong pambansang ekonomiya ay ganap na muling inorganisa at pinakilos para sa produksyon ng digmaan. Mga barko, eroplano, tangke, mga bala ng artilerya na literal na milyon-milyon. Ang napakalaking industrial na saklaw ng pagkawasak ay hindi katulad ng anumang nakita ng sangkatauhan. At ito ay magastos. Hindi ka panipaniwala, napakamahal. Narito ang isang numero na magugulat sa iyo. Ang gastos sa digmaan ng Britanya ay umabot sa 9 milyong libra bawat araw noong 1918. Bawat araw. Hayaan mong isipin mo yan. Bago magsimula ang digmaan, ang buong pambansang utang ng Britanya ay umabot sa 650 milyong libra na naipon sa loob ng maraming siglo. Nang matapos ang digmaan, makalipas lamang ang 4 na taon, ang utang na iyon ay sumabog sa 7.4 na bilyong libra. Ang buong ekonomiya ng Britanya ay muling inorganisa batay sa pagsisikap sa digmaan. Ang mga pabrika na gumawa ng mga tela ay gumagawa na ngayon ng mga uniforme ng militar. Ang mga shipyard na gumawa ng mga sasakyang pangkalakal ay gumagawa na ngayon ng mga destroyer at barkong pandigma. Ang bawat mapagkukunan, bawat industriya, bawat manggagawa ay nakatuon sa isang bagay, ang pagkapanalo sa digmaan. At narito ang kritikal na problema na magpapabagsak sa posisyon ng Britanya. Habang ginagastos nila ang bawat sentimo ng kanilang naipon na kayamanan sa pakikipaglaban sa digmaang ito, tuluyan silang tumigil sa pamumuhunan sa mga bagay na nagpayaman sa kanila noong una pa lamang. Bumagsak ang mga export ng Britanya dahil hindi na gumagawa ng mga produktong pang-export ang mga pabrika. Ang ibang mga bansa, nang makitang nawawala ang mga produktong Britanya sa merkado, ay nagsimulang gumawa ng sarili nilang mga alternatibo. Ang mga ruta ng kalakalan sa internasyonal ay nagambala ng digmaang submarino. Ang kahangahangang makina na lumikha ng kayamanan ng Britanya sa loob ng mahigit 1 siglo ay sistematikong nasisira. At may kailangang magbayad para sa napakamahal na digmaang ito. Kaya bumaling ang Britanya sa tanging lugar na may natitira pang pera. Amerika. Ito ang sandali. Dito mismo. Dito mo makikita ang kapangyarihan na nagsisimulang magbago. Hindi sa isang dramatikong larangan ng digmaan na may mga watawat at pag-atake ng mga kabalyerya. Sa isang kasunduan sa pautang,
Sa opisina ng isang bangkero, sa mga dokumentong pinansyal na nilagdaan gamit ang mga fountain pen. Nang magsimula ang unang digmaang pandaigdig, opisyal na idineklara ng Estados Unidos ang neutralidad. Nagbigay ng mga talumpati si Pangulong Woodrow Wilson na nagsasabing ang mga Amerikano ay dapat na walang kinikilingan sa pag-iisip pati na rin sa pagkilos. Ang marangal na sentimentong iyon ay tumagal ng halos 5 minuto. Dahil kahit hindi nagpapadala ang Amerika ng mga sundalo sa Europa, nagpapadala ito ng isang bagay na mas mahalaga sa kalaunan: pera. Noong 1915, lubhang nangailangan ang Britanya at Pransya ng 500 milyong dolyar. Inayos ng JP Morgan and Company ang pautang. Ang mga bangkong Amerikano at mga mamumuhunang Amerikano ang nagbigay ng kapital. Pagkatapos ay nangailangan ang Britanya ng higit pa. At higit pa. At higit pa. Nagsimulang magbenta ang mga kumpanyang Amerikano ng bakal, mga munisyon, pagkain, langis, lahat ng kailangan upang mapanatili ang isang modernong digmaan. Ang mga pabrika ng Amerika na tumatakbo ng bahagya o nakatigil ay biglang nag-ooperate ng 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Pagsapit ng 1,917, ang Britanya ay may utang sa Estados Unidos ng 4.7 bilyong dolyar. Ngayon, isipin mong mabuti kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Sa loob ng mahigit 1 siglo, ang buong mundo ay may utang sa Britanya. Ang Britanya ang nagpautang, ang nagpapautang, ang may lahat ng impluwensya sa mga negosasyong pinansyal. Ngayon, bigla ang Britanya ay may utang sa Amerika. Ang pangunahing dinamika ng kapangyarihan ay ganap na nabaligtad. Ngunit ang Britanya ay walang pagpipilian sa bagay na ito. Kung wala ang pera ng Amerika at ang mga supply ng Amerika, matatalo sila sa digmaan. Ganun lang kasimple. At noong Abril 1917, muling nagbago ang lahat. Pumasok ang Amerika sa digmaan, hindi lamang bilang isang malayong bangkero na nagbibigay ng mga pautang, kundi bilang isang aktwal na mandirigma na nagpapadala ng mga tropa. 2 milyong sundalong Amerikano ang ipinadala sa Europa. Mga bagong tropa na hindi pa nagagapi ng 3 taon ng brutal na digmaang trinsera. Suporta ng industriya mula sa isang bansang ang ekonomiya ay hindi pa nawawasak. Binasag ng pagdating ng mga puwersang Amerikano ang pagkakatablas sa kanlurang prente. Pagsapit na ng Nobyembre 1918, sumuko ang Alemanya. Nanalo ang mga alyado, nanalo ang Britanya. Ngunit sa kapalit na hindi nila kailanman mababawi. Sa kumperensya para sa kapayapaan sa Paris noong 1919, umupo ang Britanya sa mesa ng negosasyon bilang isang nagwagi. Nanalo sila sa digmaan, ngunit sa pananalapi, sila ay ganap na nawasak. Ang pambansang utang ng Britanya ngayon ay nasa 140% ng kanilang GDP. Wasak ang kanilang ekonomiya. Ang kawalan ng trabaho ay tumataas ng husto. Ang pound ay hindi na sinusuportahan ng ginto sa parehong maaasahang paraan na ito ay dati. At mas malala pa, ang imperyo ng Britanya ay nagiging hindi mapalagay. Ang India na nag-ambag ng napakaraming sundalo at mapagkukunan sa pagsisikap sa digmaan ay nagnanais na ngayon ng kalayaan. Ang Ireland ay nasa lantaran na pag-aalsa. Ang mga kolonya sa buong Africa at Asia na nagpadala ng mga tao upang mamatay sa mga trinsera ng Europa ay nagnanais na ngayon ng kapalit. Ang gastos sa pagpapanatili ng malawak na imperyong ito ay nagiging ganap na hindi mabata. Samantala, sa kabila ng Atlantiko, ang Amerika ay lubos na umuunlad. Ang digmaan ay ginawa ang eksaktong kabaligtaran sa kanila. Pinayaman sila nito ng higit sa sukat. Lumawak ng husto ang industriya ng Amerika. Pinalitan ng mga bangkong Amerikano ang mga bangkong British bilang pangunahing pinagmumulan ng kapital para sa mga internasyonal na proyekto. Mabilis na naging ginustong pera ang dolyar ng US para sa internasyonal na kalakalan. At ang hukbong dagat ng Amerika ay lumalago sa nakababahalang bilis. Noong 1916, pinahintulutan ng Kongreso ng US ang pinakamalaking programa sa pagtatayo ng hukbong dagat sa kasaysayan ng Amerika. Malinaw ang layunin, bumuo ng isang hukbong dagat na maaaring makipagkumpetensya at posibleng malampasan ang Britanya. Hindi na kayang makipagkumpetensya ng Britanya. Hindi na nila kayang gawin pa. Noong 1922, sumang-ayon ang Britanya sa isang bagay na tinatawag na Washington Naval Treaty.
Sa unang pagkakataon sa mahigit isang siglo, tinanggap nila ang pagkakapantay-pantay ng hukbong dagat sa Estados Unidos. Ang pamantayang two-power, ang pangunahing patakaran ng pangingibabaw ng Britanya, ay patay na. Hindi na ang Britanya ang hindi mapag-aalinlangan ng Panginoon ng mga karagatan sa mundo. Ngunit hindi pa kompleto ang paglipat ng kapangyarihan. Malaki pa rin ang impluensya ng Britanya. Kinokontrol pa rin nila ang kanilang imperyo. Mayroon pa rin silang internasyonal na prestihiyo at respeto. Ngunit narito ang bagay tungkol sa mga imperyo. Hindi sila gumuguho sa isang dramatikong sandali. Nabubulok sila. Dahan-dahan. Patuloy. At ang pagguho ng Britanya ay malapit ng bumilis ng husto. Oktubre 1929, bumagsak ang Wall Street. Ang Great Depression ay kumalat sa buong mundo na parang isang mapaminsalang sakit. Daan-daang bangko ang bumagsak. Nagsara ang mga pabrika. Milyon-milyon ang nawalan ng trabaho. Umabot sa 25% ang kawalan ng trabaho sa Amerika at mas mataas pa ito sa Britanya. Ang pandaigdigang ekonomiya ay nasa ganap na pagbagsak. At pagkatapos ay dumating ang susunod na digmaan. Ang Alemanya, na lubos na napahiya at nawasak sa ekonomiya pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, ay bumagsak sa ilalim ng kontrol ni Adolf Hitler at ng kanyang partidong Nazi. Pagsapit ng 1939, muling nasa digmaan ng Europa. At ang Britanya, na sinusubukan pa ring makabangon mula sa huling digmaan, ay kinailangang lumaban muli. Si Winston Churchill ay naging punong ministro noong Mayo 1940, mismo sa pinakamadilim na oras ng Britanya. Bumagsak ang Pransya sa loob lamang ng 6 na linggo. Nag-iisa na ngayon ang Britanya laban sa Nazi Germany. Lubhang kailangan ni Churchill ang mga armas, barko, eroplano, suplay, at kailangan niya ang mga ito mula sa Amerika. Nais tulungan ni Pangulong Franklin Roosevelt ang Britanya. Naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng tagumpay ng Nazi, ngunit opisyal pa ring neutral ang Amerika at maraming Amerikano ang labis na nag-iisa pagkatapos ng sakuna ng unang digmaang pandaigdig. Nakahanap si Roosevelt ng matalinong paraan upang malampasan ang mga balakid na pampulitikang ito. Ang Lend-Lease Act na naipasa noong Marso 1941. Pahihiramin ng Amerika ang mga barko, eroplano, tangke, pagkain, lahat ng kailangan nila para magpatuloy sa pakikipaglaban. Babayaran ito ng Britanya mamaya pagkatapos manalo sa digmaan. Ngunit narito ang aktwal na nakasaad sa maliliit na letra ng mga kasunduang iyon. Kinailangang ibigay ng Britanya ang mga base militar sa kanlurang hemisperyo. Kinailangan nilang ibahagi ang teknolohiyang militar at mga sikretong siyentipiko. Kinailangan nilang ipadala ang kanilang mga reserbang ginto sa Amerika para sa pag-iingat. Kinailangan nilang ibenta ang mga dayuhang pamumuhunan at ari-arian. Literal na ipinadala ng Britanya ang ginto nito patawid sa Atlantiko. Ibinenta nila ang mga siglo ng naipon na kayamanan. Ibinebenta ang mga pamumuhunan na ginawa ng kanilang mga lolo't lola. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, halos lahat ng mahalagang pinansyal na ari-arian na naipon ng imperyo ay nagastos o nailipat ng Britanya. Ang pambansang utang ng Britanya noong 1945, mahigit 250% ng GDP, lubos silang nalugi. At nang magpulong ang mga pinuno ng Allied sa Yalta noong Pebrero 1945 upang magpasya sa hugis ng mundo pagkatapos ng digmaan, ang hierarkiya ay lubos na malinaw. Sina Roosevelt at Stalin ang gumagawa ng mga pangunahing desisyon. Naroon si Churchill, tiyak ang Britanya ay lumaban ng buong tapang, ngunit hindi na ang Britanya ang nangunguna sa usapan. Naipasa na ang baton, naipasa na ang sulo. Nang sa wakas ay matapos ang digmaan noong Agosto 1945, ang Britanya ay nasa panig ng panalong panig. Natalo nila ang pasismo, ngunit ang halaga ng tagumpay na iyon ang tumapos sa sinimula ng unang digmaang pandaigdig. Noong 1947, nakamit ng India ang kalayaan. Hindi na kayang hawakan pa ito ng Britanya. Sa sumunod na 2 dekada, sunod-sunod na kolonya ang nagiiwan. Kenya, Nigeria, Malaysia, Egypt. Nabuwag ang imperyo. Pagsapit ng dekada 1960, ang imperyong Britanya ay epektibong nawala. Napalitan ng tinatawag na Commonwealth, na walang tunay na kapangyarihan. Ngunit ang transisyon sa ekonomiya, ang tunay na paglilipat ng kapangyarihan, ay nangyari ng mas maaga pa. Hulyo 1944, Bretton Woods, New Hampshire.
44 na bansa ang nagtipon para sa isang mahalagang komperensya. At ang kanilang napagpasyahan doon ang magtatakda sa susunod na 70 taon ng pandaigdigang ekonomiya. Ang komperensya ng Bretton Woods ay pangunahing tungkol sa isang bagay, muling pagtatayo ng pandaigdigang sistemang pinansyal para sa mundo pagkatapos ng digmaan. At ang Amerika ang ganap na namamahala sa pagdisenyo nito. Ang dolyar ng US ang magiging reserbang pera ng mundo, hindi ang libra. Ang dolyar. Ang lahat ng iba pang pera ay ikakabit sa dolyar at ang dolyar ay ikakabit sa ginto sa isang takdang rate na 35 dolyar bawat onsa. Kung gusto mong magsagawa ng internasyonal na kalakalan, kailangan mo ng dolyar. Lumikha sila ng dalawang bagong institusyon sa komperensyang ito, ang International Monetary Fund at ang World Bank. Parehong may punong tanggapan sa Washington, D.C., hindi sa London. Parehong pinangungunahan ng impluensya ng Amerika at kapangyarihang bumoto ng Amerika. Dumalo ang Britanya sa komperensyang ito, ngunit hindi na nila itinatakda ang mga patakaran. Tinatanggap na nila ang mga ito. Noong 1948, inilunsad ng Amerika ang isang bagay na tinatawag na Marshall Plan. 13 bilyong dolyar upang muling itayo ang Europa na winasak ng digmaan. Iyan ay mahigit 150 bilyon sa pera ngayon. Ngayon, maaari mong isipin, napakabukas palad ng Amerika. Ngunit hindi ito kawanggawa. Ito ay isang napakatalino na estratehiya. Ang isang muling itinayong Europa ay bibili ng mga kalakal ng Amerika. Gagamitin nila ang pera ng Amerika. Makikipag-ugnayan sila sa mga interes ng Amerika sa umuusbong na Cold War. Hindi lamang mayaman ng Amerika. Aktibo nilang ginagamit ang kayamanang iyon upang bumuo ng isang ganap na bagong pandaigdigang sistema kung saan ang kanilang mga sarili ay matatag na nakaposisyon sa sentro ng lahat. Noong 1949, nabuo ang NATO, ang North Atlantic Treaty Organization, isang alyansang militar na pinamumunuan ng mga Amerikano na mahalagang pumalit sa makasaysayang papel ng Britanya bilang garantiya ng seguridad sa kanluran. Mga tropang Amerikano na permanenteng nakadestino sa Europa, mga sandatang nuklear ng Amerika na nagpoprotekta sa mga kaalyado, mga general ng Amerika na namumuno sa alyansa. Ang pangingibabaw ng militar ng Amerika ay itinatag sa isang formal na estruktura. At sa loob mismo ng Amerika, ang bansa ay lubos na umuunlad. Ang dekada 1950 ay isang panahon ng pambihirang paglago ng ekonomiya. Mass production, pagsabog ng kultura ng mamimili, ang pag-usbong ng mga Amerikanong nasa gitnang uri kasama ang kanilang mga suburban na tahanan at mga bagong kotse. Habang ang Britanya ay nagrarasyon pa rin ng pagkain hanggang 1954, 9 taon matapos ang digmaan, ang mga Amerikano ay bumibili ng mga sasakyan, telebisyon, washing machine, at lumipat sa mga bagong tayong suburban na tahanan na may puting bakod na piket. Pagsapit ng 1950, ang Estados Unidos ay gumagawa ng halos kalahati ng GDP ng buong mundo. Kalahati, isang bansa lamang. Ang Britanya kung ihahambing ay gumagawa ng wala pang 7%. Kumpleto na ang transisyon, napalitan na ang Britanya. Ngunit narito ang bagay na madalas na nakakaligtaan ng mga tao kapag pinag-aaralan nila ang panahong ito. Hindi lamang basta-basta minana ng Amerika ang posisyon ng Britanya tulad ng isang tagapagmana na tumatanggap ng ari-arian. Hindi, aktibo nilang kinuha ito. Gumawa sila ng mga kalkuladong hakbang upang matiyak na ang paglilipat ay nangyari at naaayon sa kanilang mga kondisyon. 1956, ang krisis sa Suez. Ito ang huling simbolikong sandali, ang huling paghinga ng kapangyarihang imperial ng Britanya na sinusubukang igiit ang sarili. Ginawang nasyonal ng Pangulo ng Ehipto na sina Sir ang Suez Canal, isang estratehikong mahalagang daluyan ng tubig na kontrolado ng Britanya at Pransya. Ang Britanya at Pransya, na palihim na nakipagtulungan sa Israel, ay naglunsad ng isang pagsalakay sa militar upang bawiin ito sa pamamagitan ng puwersa. Ito ay isang luma at estilo ng imperial na paglalaro ng kapangyarihan sa ika-19 na siglo. Diplomasya gamit ang mga baril. Ipinapakita sa mga kolonyal kung sino talaga ang namamahala at tuluyan itong isinara ng Amerika. Galit na galit si Pangulong Dwight Eisenhower. Hindi siya kinonsulta, hindi siya ipinaalam. Nakita niya ito bilang walang ingat na kolonyalismo na nangyayari mismo sa gitna ng Cold War nang sinusubukan ng Amerika na makuha ang mga puso at isipan sa umuunlad na bansa.
Nagbanta si Eisenhower ng mga parusang pang-ekonomiya laban sa Britanya. Hiniling niya na agad silang umatras. Ang pera ng Britanya, ang pound, ay nasa ilalim ng matinding presyon sa mga internasyonal na pamilihan. Lubhang kailangan nila ang suportang pinansyal ng Amerika upang maiwasan ang pagbagsak ng pera. At hindi nila ito nakuha. Hindi na sinuportahan ng Amerika ang pera. Bumagsak ang halaga ng pound. Lubos na napahiya ang Britanya sa pandaigdigang entablado. Napilitang magbitiw sa kahihiyan si punong ministro Anthony Eden na nag-utos ng pagsalakay. Binawi ng Britanya at Pransya ang kanilang mga puwersa mula sa Ehipto, nakatali sa kanilang mga binti. At natuto ang buong mundo ng isang kritikal na aral sa araw na yon. Hindi na maaring kumilos ng nakapag-iisa ang Britanya sa pandaigdigang entablado. Hindi na ngayon. Tapos na ang mga araw na yon. Kung sinabi ng Amerika na hindi, ang sagot ay hindi. Iyon ang huling simbolikong sandali. Mula sa puntong iyon, walang duda kung sino ang namuno sa kanlurang mundo. Kung sino ang gumawa ng mga desisyon. Kung sino ang nag-utos. Kaya ano talaga ang nagbago ng palitan ng Amerika ang Britanya sa tuktok? Ang istruktura ng kapangyarihan mismo ay nagbago ng panimula. Ang imperyo ng Britanya ay itinayo sa direktang kontrol. Pisikal na kontrol ng mga teritoryo. Direktang kolonyal na pamamahala. Mga gobernador na ipinadala mula sa London. Mga garisonang militar. Pagkuha ng mga mapagkukunan. Ang lumang modelo. Bumuo ang Amerika ng isang bagay na medyo naiiba. Isang bagay na mas banayad, ngunit sa huli ay mas malakas. Mga alyansang militar sa halip ng mga kolonya. Pagsasama-sama ng ekonomiya sa halip na pagkuha ng mga mapagkukunan. Impluwensya ng kultura sa halip na direktang pamamahala. Ang sistemang Amerikano ay hindi tungkol sa pagmamay-ari ng mundo sa tradisyonal na kahulugan. Ito ay tungkol sa pag-oorganisa nito, pagbubuo nito, at pagpapatakbo nito ayon sa mga patakarang dinisenyo ng Amerika. Hindi kailangan ng Amerika ng isang imperyo na may mga pulang teritoryo sa mapa. Mayroon itong mas mahusay, mahigit 750 base militar sa mahigit 80 bansa sa buong mundo. Mayroon itong reserbang pera ng mundo na nangangahulugang ang bawat bansa sa mundo ay nangangailangan ng dolyar upang makisali sa internasyonal na kalakalan. Mayroon itong mga pelikulang Hollywood, Coca-Cola, Blue Jeans, rock and roll music, mga produktong pangkultura na nagpapalaganap ng impluwensya at mga halaga ng Amerika nang hindi nangangailangan ng isang sundalo. At mayroon itong mga institusyon, ang United Nations na ang punong tanggapan ay nasa New York. Ang IMF at World Bank sa Washington. NATO kasama ang Amerikanong Supreme Commander nito. Mga institusyong dinisenyo ng Amerika at pinangungunahan ng Amerika. Ito ay isang bagong uri ng kapangyarihan. Mas mahina sa ilang paraan, ngunit mas malalim at mas laganap. Hindi mo kailangang sakupin ang isang bansa kung ang bansang iyon ay kusang loob na nagpatibay sa iyong sistemang pang-ekonomiya, bumili ng iyong mga produkto, nanood ng iyong mga pelikula, at nagpadala ng kanilang mga anak upang mag-aral sa iyong mga universidad. Kaya ano ang nangyari sa Britanya sa lahat ng ito? Hindi nawala ang Britanya, malinaw naman. Ang London ay nanatili at nananatili pa rin, isang pangunahing pandaigdigang sentro ng pananalapi. Ang kulturang British, ang wikang Ingles, ang mga sistemang legal ng Britanya, ang mga bagay na ito ay malaki pa rin ang impluwensya sa mundo. Ang mga universidad sa Britanya ay world-class pa rin. Ngunit ang Britanya ay naging isang kapangyarihang panrehiyon, isang mahalaga tiyak, isang malapit na kaalyado ng Amerika, walang alinlangan. Ngunit hindi isang karibal, hindi isang pinuno. Hindi na ang gumagawa ng mga patakaran. At narito ang hindi komportableng katotohanan na kinailangang matutunan at tanggapin ng Britanya. Ang mga imperyo ay hindi nagtatapos dahil gusto nilang magtapos. Nagtatapos sila dahil naubusan sila ng mga mapagkukunan. Naubusan sila ng pera. Naubusan sila ng mga kabataang lalaking handang lumaban. Naubusan sila ng labis na ekonomiya na kailangan upang mapanatili ang pangingibabaw. Hindi natalo ang Britanya sa unang digmaang pandaigdig. Nanalo sila. Hindi natalo ang Britanya sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nanalo rin sila roon, ngunit ang pagkapanalo sa parehong digmaan ay talagang nagdulot sa kanila ng lahat. Naniniwala ang bawat imperyo sa kasaysayan na ito ay permanente. Akala ng Roma na ito ay magtatagal magpakailanman. Hindi maisip ng mga Romano ang isang mundo kung wala ang Roma sa sentro. Ang Imperyong Mongol, ang pinakamalaking magkakalapit na imperyo kailanman,
ay tila hindi mapipigilan. Ang Imperyong Ottoman ay namuno sa loob ng 6 na siglo. Ang Imperyong Espanyol, kung saan ang araw ay hindi kailanman lumulubog hanggang sa bigla itong lumubog. Akala ng Britanya na ang araw ay hindi kailanman lulubog sa Imperyong Britanya. Literal na may mga awitin tungkol dito, ngunit ang araw ay laging lumulubog kalaunan. Palagi. Narito ang pangunahing aral mula sa lahat ng ito. Ang kapangyarihang pang-ekonomiya, ang pundasyon ng lahat ng iba pang anyo ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang militar, kapangyarihang pampulitika, impluwensyang kultural, lahat ng ito ay nakasalalay sa lakas ng ekonomiya. Kapag humina ang iyong ekonomiya, ang lahat ng iba pa ay hindi maiiwasang susunod. Hindi mo mapapanatili ang isang malaking militar kung hindi mo ito kayang bayaran. Hindi mo maiimpluwensyahan ang pandaigdigang politika kung hindi kailangan ng ibang mga bansa ang iyong pera. Hindi mo maipapalaganap ang iyong kultura kung hindi ka gumagawa ng mga bagay na gusto ng mga tao. Ang pagkakamali ng Britanya ay hindi ang makipagdigma noong 1914. Dahil sa kanilang mga pangako at estratehikong posisyon, malamang na kinailangan nilang lumaban. Ang kanilang pagkakamali ay ang paniniwalang kaya nilang bayaran ang 2 ganap na digmaan, 2 kumpletong pagpapakilos ng kanilang buong lipunan at ekonomiya, at mapanatili pa rin ang kanilang posisyon sa tuktok pagkatapos. Hindi nila nagawa. Walang bansa ang maaaring magkaroon nito. Ang kalamangan ng Amerika ay hindi lamang heograpiya, bagamat ang pagiging isang karagatan ang layo mula sa labanan ay tiyak na nakatulong. Hindi lamang ang mga likas na yaman, bagamat ang pagkakaroon ng mga iyon ay mahalaga. Ang tunay na kalamangan ng Amerika ay ang tiempo. Nag-industriya sila sa eksaktong tamang sandali sa kasaysayan. Hindi sila sumali sa 2 digmaang pandaigdig hanggang sa maging estratehikong kapaki-pakinabang ang pagpasok. Sapat ang kanilang lakas upang tumulong ngunit hindi gaanong determinado kaya winasak sila ng mga digmaan. At nang bumagsak ang lumang kaayusan, nang mapagod at nalugi ang Britanya at ang mga kapangyarihang Europeo, handa na ang Amerika. Handa na may bagong sistema, mga bagong institusyon, mga bagong patakaran. Ngunit dito nagiging may kaugnayan ang kwentong ito sa ngayon, sa kasalukuyan. Hindi humihinto ang kasaysayan. Patuloy itong gumagalaw. Ang Amerika ngayon ay nahaharap sa sarili nitong mga seryosong hamon. Tumataas na pambansang utang na ngayon ay lumampas na sa buong GDP. Kompetisyon sa ekonomiya mula sa China, na sumusunod sa isang playbook na kahina-hinalang katulad ng pag-angat ng Amerika. Isang nagbabagong pandaigdigang kaayusan kung saan kinukwestiyon ang pangingibabaw ng Amerika. At may mga bansang nanonood ngayon, nag-aaral, natututo, naghihintay, tulad ng minsang pinanood ng Amerika ang Britanya, naghihintay sa kanilang sandali na umangat. Dahil ang pattern ay nauulit sa buong kasaysayan. Palagi itong nangyayari. Umaangat ang mga imperyo kapag lumilikha sila ng kayamanan, kapag gumagawa sila ng higit pa sa kanilang kinokonsumo, kapag namumuhunan sila sa mga sistemang lumilikha ng kasaganaan. Nabubuwal sila kapag kinakain nila ang kayamanang iyon, kapag gumagastos sila ng higit kaysa sa kanilang nalilikha, kapag ang mga panandaliang pangangailangan ay pinipilit silang isakripisyo ang mga pangmatagalang bentahe. Inubos ng Britanya ang naipon nitong kayamanan sa pakikipaglaban sa 2 digmaang pandaigdig. Parehong kinakailangang digmaan, masasabing. Parehong nagbigay katwiran sa mga digmaan, tiyak. Ngunit ang mga digmaang umubos sa mga reserbang inabot ng maraming siglo bago naiipon. Ang tanong na kinakaharap ng Amerika ngayon ay hindi kung ang kanilang posisyon ay kalaunan ay hahamon. Siyempre mangyayari iyon. Ganoon gumagana ang kasaysayan. Ang tanong ay kung makikita ba ito ng mga pinuno ng Amerika? Kung makikilala ba nila ang mga palatandaan? At kung gagawin ba nila ang parehong mga pagkakamali na ginawa ng Britanya o makakahanap ng paraan upang makagawa ng iba, marahil ay maiiwasan pa ang ilan sa mga patibong ng lubusan. Ang mundo ay hindi nananatili. Hindi ito kailanman nanatili. Ang kapangyarihan ay hindi kailanman nananatili sa parehong mga kamay, magpakailanman. Ang bansang namumuno ngayon ay hindi ang parehong bansang namuno 1 siglo na ang nakalilipas. At ang bansang namumuno 1 siglo mula ngayon ay malamang na hindi nangunguna ngayon. Hindi iyan pesimismo. Hindi iyan tadhana at lagim. Kasaysayan lamang iyan. Iyan ang huwarang sinundan ng sangkatauhan sa loob ng libu-libong taon. At ang kasaysayan, anuman ang masasabi mo tungkol dito, ay palaging sumusulong.
Ang tanong ay kung binibigyang pansin ba natin kung saan ito patungo at kung ano ang matututunan natin mula sa mga nauna sa atin. Kung ang malalim na pagsisiyasat na ito sa kung paano talaga lumilipat ang kapangyarihan sa pagitan ng mga bansa ay nagpaisip sa'yo, nagpaiba sa pagtingin mo sa mundo, gawan mo ako ng pabor. Pindutin ang like button. Mag-subscribe sa channel dahil malalim kong tinatalakay ang mga paksang pangkasaysayan tulad nito. Ang mga tunay na mekanismo kung paano talaga gumagana ang mundo. Ang mga pattern na nauulit, ang mga aral na dapat nating matutunan. At mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin mo sa akin ang iyong palagay. Ang Amerika ba ay patungo sa parehong landas tulad ng Britanya? Napanood ba natin ang kasaysayan na nauulit ang sarili nito ngayon? O ang panahon na ito ay talagang naiiba? Nababasa ko ang bawat komento at gusto kong malaman ang iyong palagay tungkol sa lahat ng ito.